Hello, Katden lovers and Katden followers. May Catherine Bernardo and Alden Richards. Usap-usapan sa ilang mga showbiz or sa social media sites. And for today's video, ito na dahil ang Hello Love Again ni na Catherine Bernardo at Alden Richards ay mapapanood this coming January 10 sa Taiwan. Sabi nga doon ay Hello Love Again coming to Taiwan on January 10. Hello Love Again, the highest grossing Filipino film starring Asia multimedia star Alden Richards and Catherine Bernardo will be shown in Taiwan theaters beginning January 10. First shown in Philippine theater in November 2024, Hello Love Again is the first and only movie to gross over ₱1 billion worldwide. So, marami pong mga Pilipino sa Taiwan na talaga namang excited at nilook forward po nila na makapanood ng Hello Love Again. Parang mas excited pa sila dito kaysa dun sa mga ibang movies. Hello Love Again continued the story of Ethan and Joy as they reunite in Canada 5 years after their separation in Hong Kong when they met in Canada. It seems that Joy had already assumed a new name to represent her new version, Marie. So, dahil po ito po yung isa sa mga talagang masasabi natin na napag-uusapan ay mas lolobo pa, inaasang mas lolobo pa at dadamit, lalaki pa ang yung gross sales ng kinita po ng Hello Love Again. And this time, eto na, let's talk about this one dahil isa na naman po sa mga topic po ng showbiz now na si Alden Richards at si Miss Catherine Bernardo. Sinasabi po dito sa kanilang topic na parang ito na raw po yung high time this year 2025 para magpakatotoo at umamin si Alden Richards at Catherine. Kasi matatandaan po ninyo na parang nalito ang ilan sa mga netizen nang si Miss Catherine ay pumatol sa isang trend. Panoorin natin ito na magkakaroon sila ng napaka-positibo at masayang timeline. Yes! Diba? Isa si Manay Christopher minsan nagsasabi at positibo ang kanyang mga sinasabi patungkol sa Catherine kung saan inaasahan niya that this year 2025 ay meron po tayong magandang inaasahan with Alden Richards and Catherine. Sabi niya nga ang kanyang adjective is napaka-positibo, which means meron na po silang knowledge about sa mga paparating na paayuda ni Catherine at ni Alden Richards. Hindi lang or napipigilan lang silang ilabas ito dahil alam po nila na meron pong timeline na sinusunod kung kailan po dapat ilabas ang mga hitik na mga news about sa love teams or sa mga actors and actresses. Meron silang may code or ethics na sinusunod. At sa isang social media site din, tinakel din po nila patungkol kay Alden at Catherine. Let's watch this. Sigurong yan, lumagay sa emote, pwede na From someone na nasa ilalim ng lamesa, kumakain ng ubas, at someone na pwede na mag-asawa. Pero ang mga lalaki naman ngayon, hindi na talaga sila yung kahit ang babae, di ba? Hindi na nagmamadali. Hindi, totoo yan. Mas ngayon, mas career-oriented ang mga babae at lalaki. Hindi ba mga iba nga certified na? Oo, yung iba ka parang hindi na ngayon yun yung talagang dati kasi noon, parang pagka ganitong edad ka, dapat mag-asawa ka na, dapat may boyfriend ka na, may girlfriend. Pero ngayon, hindi na. Pansinin nyo. Mas maraming career-oriented na. Yun yung may babalita nga sa isang social media post sa YouTube kung saan napag-usapan nga nila na si Alden Richards at Catherine Bernardo ay pwede nang lumagay sa tahimik. At talagang pati po sila ay naniniwala na si Miss Catherine Bernardo ay talagang sure na sure at saktong-sakto para kay Mr. Alden Richards. Kasi napag-usapan po nila doon patungkol doon sa pagkain nga ni Miss Catherine ng 12 pieces of grapes under the table na pinaniniwalaan na ang trend na bago pumasok ang taon pag ginawa mo yun, you will be expecting a good career and you are looking for a right or tamang sa aspeto ng pag-ibig. So sinasabi to rin ng ilang mga bashers, which means wala pa talagang label itong si Catherine at si Alden Richards. When in fact is according po sa source, wala naman po talagang nagmamadali at wala pong nami-pressure kay Alden at kay Catherine. Kung meron ng ligawang nagaganap ngayon at meron ng ongoing relationship silang dalawa, sila na lang po ang nakakaalam nun, di ba? So much better that they keep their secrets and shut their mouth para po sa kanilang privacy. Meron pa nga po nag-comment sa comment section sa akin na parang sinasabi niya na umamin na raw si Alden na meron na raw silang anak ni Maine. Na bagay na sinagot ko kasi alam niya na kung sino po yung nagpapakalat na yun. Talagang kailangan talaga nilang mapagamot kasi hanggang sa ngayon hindi pa rin sila nakaka-move on. Anyways, magbasa tayo ng komento nyo. Unahin natin si Chris Shesin. Posible po siguro Mr. Eds kasi parang nagpaiwan pa ata si Alden sa Pinas. Di siya kasama ni na Angel Pinsay ng April na naunang pumunta sa US. Parang next day or the day after pa ata Alden tumulak papuntang US. Meron po kasi mga video na isinend po sa akin na parang mag-isa lang si Alden Richards na bumiyahe going to US, which means totoo talaga yung balita na nauna ang pamilya ni Mr. Alden Richards sa US tsaka pa lang po siya sumunod na bagay na
na parang first time kong ginawa ni Alden yun. Hindi po laging ginagawa ni Alden kasi kapag bumabiyahe po sila sabay-sabay. Pero this year, kakaiba. Nauna po yung mga pamilya niya bago siya. So parang dito talaga siya nag-birthday. Sabi ni Miss Annabel Garde, hello Miss Sareds, same background ng place ng birthday celebration sa Japanese resto. Malamang magkasama ang cut din. Anyway, kahit wala pa si Alden sa birthday ni Mami Min, malamang bumati na si Alden sa future mother-in-law niya. Bayaan na natin ang cut din. Give them privacy. Privacy nga, diba? Basta ako sure na sila na talaga. Ayan. Kung naman yung sabi ni Ma'am si Annabel, alam niyo po pinag-uusapan at pinagtatalunan po sa social media. Yung social media post na yan na parang ang background po nila is same ni Mr. Alden Dacher sa may hawak po siyang cake. Parang nasa isang Japanese restaurant po sila at namataan sila doon na doon po na-spend ni Mr. Alden Dacher yung kanyang birthday kasi possible po yun eh. Sa mga videos na naglalabasan na nasa airport si Mr. Alden Dacher, mag-isa lang siya na nagtatravel. Parang nauna yung kanyang pamilya. And of course, kasama niya si Mama Ten during that time, no? Bumiyahe po siya. So, talagang, yun na yun, diba? Sabi ni Sir Joel, malamang nag-date muna sila bago umalis si Alden. Kasi hindi naman papayag si Kat na di niya bigyan ng oras si Alden kasi mahal na to. At malamang nagyakapan na naman sila ng mahigpit. Baka nga may kiss pa. Kaya, so ito naman yung kanyang komento with regards to this. And that is really one of the most favorable things para sa lahat ng mga cut din kung talagang naglaan na talaga ng oras itong si Miss Catherine Bernardo with Alden, ano. And of course, sabi ni Ma'am Shirut, hello Miss Tarets, thank you very much sa mga updates sa tayuda sa cut din. Si Alden lagi ang nag-update kay Kat. Kung matatandaan mo Miss Dar, may biniling eyeglass na black si Alden na may camera na lagi niyang suot kapag hindi niya kasama si Kat. Sa pamamagitan ng camera na salamin, nakikita ni Kat kung anong kaganapan sa mga event ni Alden na hindi siya kasama. Like, yung kasal ni Jose Manalo, di ba? Nakakita kay Alden na sa chat, si Kat ang nag-update. Kaya, kahit nasa US na si Alden ngayon, alam ni Kat kung anong nagaganap kay Alden dahil sa mahiwagang salamin. Kaya wag na tayo magduda, mga Kat din sa kanilang dalawa. Yung salamin po na yun, di ba yung sinabi ko po sa inyo, parang it was ano po yan, parang kay sa Meta po yan, product ng Meta, in which hindi mo kailangan gumamit ng phone just to make sure na nakikita or parang updated yung kausap mo, no? Parang may earphones lang yan eh. Tapos nung maririnig yung audio, tapos makikita mo yung makikita ng kausap mo yung mga nakikita mo, ganon ka high-tech yung mga damit niya ni Mr. Alden Dacher, just to make sure na talagang pinaninindigan yung pagiging updating niya dun po sa kanyang minamahal. And thank you for sa lahat ng inyong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!